So sa video ito ay i-review natin ang quality at performance nitong Pub to Pipe na nabili po natin online at galing pa ng Indonesia. So titingnan natin kung all goods nga ba yung performance niya sa road test na gagawin natin, at syempre magsa-sound check tayo nito. At kung ano yung mga kailangan nating malaman at tandaan bago tayo bumili at mag-install nito. At syempre kung paano yung DIY na pag-install nito sa ating mga motor. Magandang tanghali sa inyo. Moto Art here. At sa video ito, i-review nga po natin itong Pub to Pipe na nabili pa po natin galing originally sa Indonesia. Kung kaya naman, originally made in Indo at Indo Pipe po itong Pub to Pipe na i-unbox po natin. Pub ta Kinalpot. Ewan ko lang kung anong pronunciation dyan. Kinalpot, Indonesia. So nung dumating siya sa atin, ganito siya nakabox. Tsaka ayun, nasilip ko na. Unbox natin mamaya. All goods naman siya. So yun, may mga nag-suggest lang na i-review natin itong pipe na to. After po nating i-review itong Mokoto pipe na budget mill na halos same ng ating mga 4-road. So may video tayo sa Mokoto pipe. Nabili po natin to nasa 2.5 more or less. Ngayon nata medyo nagmahal na, no? Hindi ko lang alam. Pero lagay ko pa rin yung link sa description. Tapos ito naman Pub to Pipe po natin. Mas budget mill po siya. Nasa 2,100 ko lang siya nung na-order. Tapos March 2 ko siya in order guys. March 10 siya dumating. So halos mga 8 days din more or less yung hihintay nyo bago siya dumating. At take note lang guys, wala siyang COD. So babayaran nyo siya through online banking, GCash, debit, credit, whatsoever. So payment first sila guys dahil galing pa ng Indonesia. At okay naman yung item guys nung dumating sa atin. Siyempre, hindi ko na kayo bibitinin, no? I-unbox na natin tong Pub to Pipe po natin. So, nakakarton lang po siya. Wala siyang bubble wrap. Pero yun, safe dumating yung mga item, guys. Ayan. Ito palang Pub to Pipe na to, guys. Itong specific na binili ko is Nova Blade. Yung Nova Blade kasi is yung elbow niya is halos same sa stock. Ito yung stock natin, di ba? Stock na elbow. So, yung kagandahan kapag same sa stock na elbow, no need na remap, wala tayong masyadong poproblemahin sa makina, hindi siya masyadong sungaw whatsoever. So kapag halos same, kagaya na lang ng mga unang nilalagay po natin, itong 4-road po natin, tsaka Mokoto pipe yung nakalagay kay Scarlett ngayon. Halos same lang yung sukat ng mga elbow nila sa natin, sa stock na sukat. Kung kaya naman reset ECU lang yung ginawa natin guys. Wala siyang problema, hindi sakal, hindi nabibigla yung natin, exhaust natin sa pagbuga. So yun, Nova Blade, yung in-order ko specifically guys. May iba't ibang kasi dyan, specification. Merong Ragnarok, meron pang isa. Ewan ko lang kung ano, ipa-flash ko na lang dyan sa screen. Pero yun, Nova Blade, tas may dalawang specification siya kung gusto nyo ng SAR full base, tsaka yung isa yung hand drill. Yung SAR full base, medyo tahimik lang siya, halos base lang siya. Tapos yung hand drill, mas malakas siya, mas bulahaw siya. So in-order ko yung SAR full base lang. Kasi yun, para hindi masyado maingay. Also, pasok sa LTO. Tsaka also itong Pub to Pipe guys, may certification sila. Meron silang nakapost sa Facebook, ilalagay ko din dyan sa screen. May certification na goods yung pipe na to, hindi siya lagpas sa decibel. Kaya naman safe siya. Medyo magulo ngayon yung natin mga batas-batas dyan, pero yun, buti lang may certification siya. May papeles siya na legal itong pipe na to. So yan, ito yung karton niya guys. Nagkasya lahat yung mga natin, pipe natin. So meron tayo dito elbow. Ayun yung elbow niya guys. Kung makikita nyo yung elbow niya, dalawang sukat siya. Nakakabit naman sa specification nila, 26 tsaka 28 mm. So sinukat ko siya guys. Ang lang dito, off dito is itong part na to. Nakikita ko rin naman sa ibang video, ganito siya, yung iba nire-repair na lang para maging maganda yung pagkabilog. Pot nito guys, for idea lang din. Yung inner diameter, sukatin natin ng maayos. Nasa 21.69. So yung sa specs kasi nila, dito yung sinusukat yung outer diameter Ayan, yung 26 to 28, dito nila kinukuha sa labas. Dalawa kasi siya Ito, stainless kung di ako nagkakamali. Ito, nangangalawang. Ito yung 28. Pero yung inner niya dito is, tingnan natin
Ayan, para may idea kayo guys. 26. Ayan, pero 28 siya sa labas. Ayan, tas dito naman sa stock. Ayan, para may comparison din tayo. Ayan, para may peace of mind din kayo. Sa stock naman guys, ito yung stock na pipe natin. 22. So halos 1 mm lang yung pinagkaiba doon sa elbow nitong Nova Blade. Ayan, Nova Blade to. Ito, may stock na lang yung Nova Blade sa mga Honda Click eh. Pero available siya nung nag-order ako. Available siya sa PCX, ADB Mio. Ewan ko, bilis na ubos. Ayan. Nasa 21 to guys. Mamaya ayusin ko na lang to. Tsaka lalagyan natin ng gasket. So, next natin na bubuksan. Ito. Yung pinaka-pipe. A. Makikita nyo, stainless siya guys. Ayan, biruin nyo sa 1,000, sa 2,100 pesos. Ang ganda na ng pipe oh. Stainless. Sa akin, wala naman siya masyadong gasgas, no? Sa iba kasi nakikita ko sa maraming gasgas. Pero ito, wala siyang gasgas. Pakita ko sa inyo yung detalye. Ito siya, oh. Makikita nyo, may nakasulat na Pabta. Ayan, oh. Ewan ko kung titanium to or pero ang ganda ng pagkakaano nyo. Sana hindi kumukupas. Medyo violet yung niya dito, printing. Tapos, laser siya. Butas siya guys, butas ha. Ayun speed performance. Tapos meron siyang bracket dito. Kabilaan. Maganda yung pagkaka-weld sa kanya. Full weld siya. Ayan, kaya naman ma-assure natin na hindi matatanggal agad-agad yan. Tapos, ayun parang siya guys, parang ARM or yun, more on parang ARM yung dating niya sa akin eh. ARM 5 which is nagre-range ng ewan ko magkano yung range ng ARM, nasa 8K pataas yata yun, no? Tsaka yung mga normal pipe na nabibili natin, di ba? Katulad ng Porode, Kenochi, whatsoever. 6.5 bata yung pinakamura, JBT. Pero ito, 2,100. Meron ka ng gantong kagandang pipe, guys. Napakaganda, di ba? Premium. Tapos, swerte tayo dahil meron siya sunog ng titanium burn. Yung iba kasi, may letter naman si Pabta na sorry for dahil walang sunog yung ganito ganyan. So yung iba nakaka-receive ng walang titanium burn. Yung may ganito kasi pag may ganito, parang mukhang titanium, no? Tsaka mas premium siya pag may ganyan. Ayun, kung makikita nyo, ito yung butas niya. Sukatin natin guys. Outer niya. Nilanggam na siya guys, oh. Tagal ko kasi hindi nilalagay. Ewan ko ba't nilanggam yan. Nilanggam. Sana hindi pinamahay yung loob. 42, ayan 42. Yung pinaka niya, canister. Sukat. Dito sa Porode natin, sukatin natin sa Porode guys ha. Para may idea tayo. 42. Dito, 35 lang. Mas malaki to. Itong sa natin. Pabta pipe. So yun, mamaya tignan natin yung tunog. Wala siyang silencer, no? Tsaka yung butas niya, rekta-rekta sa dulo. Kamukha nitong Porode, ganyan din sa Porode. Sa Mokoto, hindi mo pakita yung ganyan kasi medyo nakatabing yung dulo. Tapos, nag-try bumili ng silencer. Ito kasi pag bumili kayo, walang silencer yan, guys. Pero hindi naman siya sobrang ingay kasi yung chargeful base lang yung binili ko. Nag-try ako. Walang kumasya. Dalawa pa naman binili ko. Sabi ko, baka di kumasya yung isa. Hindi rin kumasya tong isa. Gandahan dito, yung kanyang heat guard. Kasi may tornilyohan pa yan dito. Ayan kung makikita nyo. Ganyan kasi position yan. Ito, kita mo to sa taas kapag nakaganyan. So, kitang-kita yung Pabta pipe. Ewan ko kung ano sulat yan eh. Parang may pagka-incheck pero mababasa mo siya na Pabta naman, no? So, dito naman sa heat guard niya, guys. Tignan natin heat guard niya. Nasilip ko na to eh. Pwede nyo pa-customize yung pangalan. Di ba? Parang kayo talaga yung Ang galing. Ang bait nila, guys eh. Ayan. Siyempre, pinalagay natin Scarlett. Di ba? So, kapag umorder kayo, i-chat nyo yung seller na palagyan po ng pa-print nyo yung pangalan nyo. Tapos sabihin nyo lang kung ano ipapalagay nyo. Ayun, wag nyong kalimutan. Siguro after ma-checkout, chat nyo na si seller kasi kapag nahuli yan, nabalot na nila. Hindi na nila ilalagay yan.
So ako nga, actually after one day, doon ko pa lang siya napalagay. Pero yun, buti naman nahabol nila. Open natin siya. So yung heat guard niya, ewan ko kung ano yung material nito, pero ang tigas. Ayan, tapos may mga design siya dito na, ayan, ganyan. Ewan ko anong pattern yan. Napaka-premium. Ito, butas siya guys, oh, butas. Ayan kung makikita nyo, di ba? Pero itong Scarlett, ano na siya, laser printed. Pero hindi naman siya agad nabubura. Ayan, tapos may sticker pa siya na PABTA. Ayan, may certification sila guys. Legit sila. So, kung gusto nyo ng budget meal lang, pero ano, may bubugang pipe. Ayun, sa looks, okay to. Pero sa performance, check natin mamaya, no? Ayun yung sticker niya. Di ba, ang galing angas. So, kahit anong name, pwede nyo ilagay dyan. Basta yung wag lang masyadong mahaba para kumasya syempre dito. Ayun. So, customizable. So, parang sa atin talaga yung pipe, no? May uniqueness yung pipe kasi may pangalan. So, yan lang yung mga inclusions niya, guys. Ito, may spacer siya dito. Nakakabit sa elbow. Pero ito mga silencer, binili ko na lang to. Kaso walang nagkasya eh. Nakalimutan ko anong sukat niyan eh. Yung sa 39 nata, tapos yung sa 41. Pero hindi pa rin kumasya. So, yan yung spacer niya. Ito lang na may mga inclusions. Ito ang heat guard. Heat guard natin. Na customizable yung pangalan. Elbow. Tapos, itong canister po natin. Ayan. So, 2-1 ko lang siya nabili. Ewan ko lang ngayon, guys. Specifically, Nova Blade itong binili ko. Meron pa silang mga Ragnarok na pipe, Ragnarok. Pero mas malaki yung elbow nun. Mas malaki yung elbow. Tsaka mas maingay yung mga yun, guys. So, pinaka ano dito, recommended at tsaka masasuggest natin. Nova Blade. May stock pa sila ng pang-click. Pero sa mga ibang motor, sayang lang, ubus na guys. Makikita nyo dyan, hindi na nakailaw yung ADB, Aerox, NMAX, etc. Mio, Bit. Pang ano na lang, Vario na lang meron. Yung meron sa pang ibang motor is yung Ragnarok, yun nga, tsaka yung Nova Gen 1, Gen 2. Yun yung top 3 selling nila eh. Yung pinaka best selling nila is itong Nova Blade nga. Kasi, ayun, maganda yung elbow niya. No need remap, goods na goods sa stock na engine. So yun, mamaya kakabit natin to guys. So, i-address ko lang yung mga concern natin dito guys, no? So, nakikita ko sa reviews, yung sungaw daw dito. Kasi wala siyang bracket guys. Wala siya yung clamp. Pero sinubukan ko sa akin, inayos na yata nila yung sa iba kasi. Maluwag yung ano nila dito, butas. Tsaka yung dito. Pero sa atin, all goods naman. Pakita ko malapitan. Ayun o. All goods naman siya. Pero wala siyang clamp. Hindi nila binigyan ng clamp. Ngayon, bumili ako ng liquid gasket. Bumili ako ng liquid gasket, guys. Yung high temp para iwas sungaw. So ngayon, yung dito naman, kailangan meron tayo yung sealer doon or exhaust gasket. So nung nagkabit tayo nung Mokoto pipe, naglagay tayo ng bagong exhaust gasket. So pwede pa 'yon. Ilalagay natin, papatong natin dito. Try natin dikit. Ito ayusin ko lang ng konti to guys para walang sungaw. So kapag may sungaw, may problema tayo doon, papangit yung tunog ng motor. Lalakas sa gas. So yung mga ibang problema pa dito, ito masusolusyonan natin yung clamp dito. Kasi may clamp tayo dito galing sa road po natin. Ito, lipat natin. Ito oh. Lipat lang natin dito, tapos lagyan natin ng gasket. So parang konti lang naman yung ano nyo, awang. Palagay ko di naman siya masyadong sungaw. Sa iba kasi sobrang luwag nito guys. Tapos, ano pa yung problema? Ibang problema pa nila, nag-aamoy gas, nag-aamoy gasolina. Yung pipe after mailong ride or may biyahe ng mahaba. So mamaya titingnan din natin yon kasi kung ganun yung senaryo, ibig sabihin, yung gasolina nyo is lean siya. Mas marami yung gasolina sa hangin. So pangit yun, syempre magastos sa gas. Also, baka matuluyan yung makina nyo katagalan kasi sobrang init dun sa block nyo. So yun, syempre, i-reset ECU na rin natin to guys para walang sungaw or walang maging problema sa EFR natin or kahit pa paano, matimpla ng maayos, ma-reset yung ano natin, yung EFR sa pamagitan ng reset ECU. Reset ECU tayo mamaya guys. So yun lang naman.
So, pwede na natin siyang install. Check natin, guys. Reset ECU tayo pag nakikabit natin to. Yung kagandahan pala dito, yung elbow niya, balik ko agad siya after sa butas. Liliko. So, ina-assume ko sa taas ito ng ES dadaan at malayo siya sa extension support natin kahit naka plus ES tayo. Ako naka plus 2.5. Ito kasing Mokoto natin, may sayad ng konti. Medyo ano siya, malayo pa yung liko. Ito, liko agad siya. So, palagay ko, iilag to. So, yun guys, lagay na natin tong Pabta 5 po natin at tanggalin na natin tong Mokoto 5 po natin. So, dito sa Mokoto 5, wala naman po tayo naging problema dito, no? So, kung gusto nyo lang ng ibang looks, pwede kayo mag-Pabta. Pero kung gusto nyo ng medyo Poro inspired, okay itong Mokoto, wala tayong naging problema dito guys. So, masabi natin na 5 star itong Mokoto para sa atin. Ilalagay ko yung link sa description. Also, check na rin natin, pakita ko sa inyo yung sunog ng spark plug natin gamit tong Mokoto para may idea kayo. Tapos soon, papakita ko rin yung sunog ng spark plug natin gamit naman itong Pabta pipe, no? Para syempre, nakikita nyo rin yung kondisyon ng mga parts natin kung okay ba yung mga pinagsasalpak po natin dito sa ating mga motor. Guys, nahugot na natin yung spark plug. At kung makikita nyo naman, hindi pa siya totally black, no? Parang dark brown pa lang siya, which is indication na hindi siya sobrang lean. May pagkalin ng konti, which is normal kapag nagpalit tayo ng power pipe, performance pipe, kasi yun naman talaga yung consequence niya. Gaganda yung performance, kasi maganda yung airflow or buga ng hangin. Pero tatakaw ng konti talaga sa gasolina. Pero ito, hindi pa siya sobrang lean kasi parang dark brown pa lang siya. Kasi alam ko yung itsura ng sobrang lean, talagang black na black. Tsaka ano siya, parang makapal na yung carbon. So na-experience ko yun sa mga dati kong motor, sa mga nauna nating motor. Pero ito, sakto lang naman itong Mokoto 5 po natin. Tsaka yung po-road po natin. So lilinisin ko to guys, para pag chinyak po natin itong sa ano natin soon, Pabta pipe, is makita po talaga natin yung parang ano niya, pinaka kulay. Kasi pag di natin ito nilinis, papatong lang yung ano niya, yung sunog. Nalinis natin si spark plug, kung makikita niyo naman, wala na yung andito, sunog-sunog yan. So, back to normal na siya, back to brand new. And tas maganda naman tong iridium, so consistent yung sunog. So, may video din tayo about yan, lalagay din ako ng link ng iridium spark plug. Mas okay siya compared dun sa stock po natin. So, balik lang natin siya dito sa motor natin. Check natin yan after ilang months din ng paggamit ng Pabda. So sa pagtanggal ng pipe natin, ganun pa rin naman guys. May dalawa lang sa ilalim, 10 mm. Dun sa may taas, pinakatotok ng elbow. Tapos yun, dalawang tornilyo dito. And 14, kabilaan. Tapos ito kung kailangan tanggalin, tanggalin na rin natin. I-address ko lang yung issue dito sa Mokoto 5. Namimili siya ng ES sa atin Kent Ramos. Halos sayad na siya, oh. Lalo na kung naka-side stand. Pero wala naman siyang epekto. Pero yun, yung iba nagpapare-elbow para mailagay ito. Pero ito, mas ano siya, mas balik ko agad after dito sa taas, balik ko agad. So, expect natin na mas mataas siya compared dito. Init pa. Kaya naman, walang problema. Hindi namimili ng ES. Itong Pabta pipe. So, itong spacer natin na to, galing pa yun dito sa ERM swing arm natin eh. So, pero yung Pabta pipe natin, meron naman. Baka yun na lang yung gamitin natin. So, baklasado na rin sa ilalim. May spacer din ako dyan. Ayan yung spacer ko. So, baklasado na to. Medyo mainit pa. Yeah. Ayun, nahulog yung kanyang gasket. So, itong gasket na to, bago lang to. Kakalagay lang natin to last time. Honda Genuine siya. So, ito ulit yung ilalagay natin. Para dito sa tip. So, ayusin ko lang din pala ito. Yung hulma nito para bilog siya. So, ito palang mga pang-clip nung Mokoto at saka po-road natin. Masyado malaki. Hindi niya may ipit. Sagad na to guys. So, no choice tayo. Gasket na lang muna ilalagay natin dito. Check na lang natin kung may singaw. Pero so far, masikip naman siya eh. Check na lang natin. Gasket muna ilagay natin. So, yan. Na-grinder ko na yung dito. Bali, tinanggal ko lang yung nakabukol doon. Pero hindi ko na niluwagan to. Kasi ang baka mangyari, mabutas naman siya. Mas mahirap. Okay lang ganito, at least bilog po siya, nakadaan ng maayos yung hangin po dyan. Di lang talaga perfect yung pagkakagawa nila, no? May iba nga na malala, medyo oblong. Pero yon gawin nyo, grinderan nyo na lang. Medyo lihain nyo or something na makakapagpabilog dyan. So, tinry ko muna siyang ilapat guys. Ayan, pinasok ko na siya dito. Tanggalin ko pala tong
Ba't nandito pa to? So, ito yung spacer niya, no? Medyo mahaba, tas parang stainless siya. Check ko kung stainless. Parang stainless siya na manipis. Ewan ko kung stainless. Pero yun, take note, ito, parang stainless to. Ito, umiitim siya. Mabilis siyang umitim. Which is normal sa mga budget meal, no? So yun, tinry ko siyang ilapat, guys. Ayun, sa part na to, pasok na yung butas dun sa ano sa may elbow. Tapos dito, swak naman yung mga tornilyuhan niya dito sa kanyang canister, taas baba. Tapos may space pa siya for adjustment tayo, no? Medyo mahaba yung butas niya dito eh. So yung spacer niya, and baka, ewan ko kung ito yung gagamitin natin, ha? Check na lang natin. So lagyan lang natin ng liquid gasket. Ito, sa may dugtungan ng canister elbow, tsaka yung dito. Yung nabili kong gasket is high temp naman siya, pero may gusto sana akong bilhin. Nasa TikTok shop eh, kung ordering ko. Bukas pa darating. Lagay ko lang yung link sa description nung tinutukoy ko, pero ito, pansamantala na muna. So, lagyan lang natin paikot itong nguso ng butas ng elbow natin, ng gasket maker natin. Tapos itong elbow gasket natin, ididikit ko siya doon sa ilalim na ng motor. Hindi ko siya didikit dito kasi baka hindi siya tumugma. Doon sa butas doon. So, yun, nilagyan lang din natin ng gasket maker para dumikit. Ayan, nadikit ko na. Ayan siya. O, diba? Sok na sok lang. Tapos, lagyan naman natin ito sa may elbow natin. So, mas okay na gloves kayo. Medyo madikit to, guys, eh. So, yan. Nilagyan lang din natin paikot itong dugtungan ng elbow at saka canister po natin. So, yan. Shoot ko lang siya dito, no, sa canister natin. Makikita nyo dito kung gaano siya kasikip. Para, yun. Wala talagang makapasok or makasungaw. Yan, bali na ilagay na po natin sa ilalim. Kung makikita nyo naman, lapat naman siya, guys, oh. Lapat naman po yung kanyang elbow doon sa taas. So, flat naman po siya. Hinigpitan na lang natin ng todo para lumapat din po yung gasket natin at walang maging singaw. Tapos, dito naman sa part na to, ayan, nalagyan na rin natin. Pinesto na lang din natin siya ng maayos. Tapos, itong spacer niya, itong galing sa pub tayo, kung makikita nyo. Ito yung kailangan natin gamitin kasi medyo malaki yung pipe na to, no? Malaki yung canister niya. Tatama siya dito sa swing arm po natin, if ever. Ito yung gagamitin natin, ito maliit. Ito kasi, kaya pa dito sa sa mga road natin sa Mokoto. Kasi medyo flat yung dating nito, hindi siya masyadong bilugan. So, pumapalag pa itong spacer na to na galing sa ERM. Ngayon, pag ito yung ginamit natin, babalik tayo sa stock bolts. Pero baka mamaya, bibili na ako nung CNC na ganito. May mahabang nabibili na ganito eh. Yung ganito rin siya, kaso mahaba. Pero as of now, para mailagay natin, itong spacer natin na mahaba, ito muna yung gagamitin natin. Stock bolts, buti nga nahanap ko pa eh. Tapos yung spacer natin, ayan, yun yung lalagay natin dito. Ayan, malaki naman yung clearance niya, guys, oh. So, hindi tayo mahirapan maglagay. Kasi nga yun, laki ng butas. Tapos yun, lagay ko lang to spacer para may konting may space siya. May konting angas pa rin. Hindi siya, pag washer kasi nilagay ko, sobrang nipis niya. So, yun, lalagay ko na lang yan. Sa ilalim mo, swak naman siya, guys. Ayan, check ko lang, Ayun, swak naman siya, oh. Malaki naman yung butas nitong spacer, eh. So, malalagay naman natin siya ng maayos. So, lagyan nyo na rin ng washer. So, yung washer na nilagay ko yung galing sa swing arm. Goods naman yan. So, higpitan na lang natin siya, guys. Tapos, reset ECU tayo pagkatapos. So, higpitan ko lang to. Gamit lang tayo ng 14mm. Iglalagay ko na CNC bolts dito galing Siam. Kasi maganda yung ulo nila. So, lagay din ako ng link kung saan natin nabibili to. Nabibili siya, pero pwedeng per set or pwedeng per part. Halimbawa na lang, for muffler, may nabibili na bukod-bukod per set. So, hindi na kayo malilito. Lalagay ko na lang yung link dyan sa description. So, pagkatapos, nilagay na rin po natin itong heat guard, no? So, may provided na po siya na Allen bolts dyan. Gamit na lang kayo ng Allen key na 5mm para maluwagan at masikipan po yan. So, sok naman po yung mga butas niya. At yun, bigyan ko muna kayo ng kapirasong montage.
makikita nyo naman, napakaganda ng dating ng pipe na to compared do sa Makoto tsaka 4-road natin. Dahil din originally Indo pipe siya, tsaka napakaganda ng tindig niya dito sa ating mga motor. Bumagay siya kay Scarlett dahil stainless din siya, medyo may pagkakinang, tsaka halos same siya, halos premium yung datingan niya. Kamukha nung mga branded na pipe na kilala po natin. Napakaganda oh, lalo na yung mga detalye niya. Though hindi lang siya ganun ka sobrang detalye, pero swak lang siya para sa presyo niya, no? So, yun, kung makikita nyo naman dito pala sa elbow, ang layo niya guys, oh. So, safe to sa kahit anong elbow. Kahit na diretsong elbow pa yan, malayo. Ang layo niya guys. Safe siya, ayun, oh, gaya ng inaasahan natin. So, pinapatuyo na lang din kasi natin yung gasket. So, habang pinapatuyo natin yan, reset tayo ng ECU. So, gamit tayo ng DLC connector. So yun, reset ECU lang tayo guys, napa-basic lang yan. At may bukod tayo na video para sa detailed explanation yan. Lagay ko yung link sa description. Okay na tayo sa reset ECU natin guys. And the moment of truth, start na po natin yung engine natin. So ako, first time ko lang din maririnig itong pub to pipe po natin. Pero yun, base sa una kong napapanood, medyo basic siya. So sana makuha niya yung expectation natin. Makikita nyo naman, oh, indong-indo yung pipe natin. Bagay sa concept natin. So, start natin siya guys. Start na natin. Tingnan natin tunog. So by the way, walang silencer yan guys. Open lang siya. Dito. Unang bukas, sound check natin. Check natin. Nice, nice. Ayos. Okay, so medyo yan ako pa siya. Hindi ko muna siya ito-throttle. Pero unang bukas niya, narinig ko parang may pagka-4-road. Medyo basic, tama nga yung ano natin, basic siya. Basic, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng pagka-basic niya. Tapos, wala tayong problema, no? Hindi siya nag-hard starting. Sa sungaw, wala naman. So, medyo patuyo na yung ano natin, yung gasket. Pero, matutuyo na lang yan sa init. Sa ilalim. Ayan, tignan ko muna habang di mainit yung elbow natin. Ayan, wala naman ako kung nadadama na ano, parang may sungaw or singaw na ano, wala naman singaw. So yun, painitin lang natin ng mga 10 minutes guys para marinig natin yung tunog. Pero yun, unang bukas, pagka idle, narinig ko na agad yung pagka-busy niya, ganda ng tunog. So mamaya, bira natin guys, check natin. Mga 10 minutes para makakuha natin yung ano, AFR, makakuha pa ng ECU yung timpla ng buga ng pub to pipe na to. Mga 10 minutes na yung lumipas, na idle na po natin siya. Tapos yun, tinest ko na rin yung kanyang RPM. So nasa normal RPM naman siya, nasa 1680 to 17. So normal RPM naman siya. So all goods na po natin to, ibira-bira. Parinig ko sa inyo yung tunog niya. Ganda ng tunog. So ano siya, mas magaan siyang i-throttle, mas responsive. Ramdam mong ano, labas agad ang hangin pag piga ng throttle guys. Nagustuhan ko. Kung ko-compare ko siya sa 4-road tsaka sa Makoto na gamit natin recently, parang mas nagustuhan ko yung ano nito, response. Parang hindi siya hirap na ilabas yung hangin. Hindi siya yung sakal, hindi siya pigil. All good siya guys. Hindi siya sakal no? Hindi siya sakal. Hindi ko pa tinotodo yan guys Gusto ko siyang i-RPM ng malakas Pero yun, kagandahan sa kanya, low RPM. Hindi siya sakal. Hindi siya nagpipigil. Hindi sungaw yung tunog niya. Hindi siya ano, hindi siya pigil yun. Yun yung nagustuhan kong ganda. Responsive siya Mukhang may permanente na ako dito sa motor ko. Mukhang may tatagal na dito sa Scarlett natin. Ganda ng tunog So yun, check natin syempre yung performance. Pero yun, high RPM natin. Try kong ibira ng konti kung hindi siya sobrang lakas sa tenga natin. So yan,
Pakita ko na rin yung RPM niya sa 2,500 kung hindi siya sobrang nakakabingay. Pero yun, wala tayong decibel meter guys eh. Para alam nyo lang yung tunog guys. Hindi siya sakal kahit na ilang beses natin siyang pihitin. So ramdam mo talaga na nailalabas niya yung tunog. So expect natin na maganda sana yung performance din ito sa kalsada since maganda yung response ng throttle. So yan, dito take off test tayo guys. Try po natin siyang ibira-bira. At kung makikita nyo dito, responsive yung throttle niya guys. Di siya yung pumupugak-pugak. Tulad ng mga unang pipe na ginamit natin bago tayo makaalis, pupugak muna siya ng konti, pero dito wala siyang palya. All good siya, hindi siya nagbabackfire. So by the way, setup natin, stuck pa yung mga spring natin, clutch spring, center spring, pero ang lakas niya na. So kung tataasan nyo pa yung center nyo tsaka yung clutch spring, mas malakas pa yung tunog nito guys, kasi mas malaki yung RPM niya. Kung tataasan nyo pa yung center nyo tsaka yung clutch nyo, mas malakas pa yung output ng tunog niyan. Pero yung sa atin, sakto-sakto na yan, kaya hindi rin ako nagtataas ng center tsaka clutch. Ayaw natin magtunog baka yung ating mga pipe, no? So yun, so far guys, wala pa naman tayong cons na napapansin dito bukod doon sa agad dumitim yun. Kasi itong ano niya, muffler cover niya dito, ayun, no, hindi rin siya umiinit. So all goods to, para hindi mapaso yung inyong mga passenger na OBR backride. Ito mainit, ito hindi siya umiinit. Galing, ganda yung material na ginamit dito. So yun, matetest natin yan sa road test. Check natin arangkada niya. Pero kanina kung makikita nyo naman, yung pagbira-bira pa lang natin guys, responsive talaga siya. Okay, good siya. Lumalabas yung ano niya. Ramdam natin yung responsiveness talaga. So yun, kalsada naman tayo guys. So yun guys, naibiyahin na natin ng mga 3 kilometro siguro. Ito ang ating pub to pipe. At kung makikita nyo naman, ito po yung itsura niya ngayon. Same pa rin doon sa kanina. Ito parang umakit na yung pagkaitim niya. Pero yun, normal lang naman. Tapos base sa experience natin kanina, nung inaarangkada po natin siya, responsive siya guys. Kahit after hams is hindi po siya nabibitin, hindi po siya humahagok. Actually doon sa 4 road natin siya sa Makoto, na-experience ko yun sa mga unang ano natin, kilometro. Pero dito, parang ano siya, parang stock pipe siya na ano, walang hagok, walang pumipigil. Siguro dahil na rin mas malaki yung ano niya dito, butas sa dulo. Kaya naman maganda yung ano niya, labas ng exhaust niya. Tapos sa fuel consumption natin, makikita natin dito, 40 kilometers per liter average. And ano pa yan, mataas pa yan para sa naka-pipe. Ayan, 3.8, halos 4 kilometers pala yung natakbo natin. So yun, road test ko kayo ulit dito guys. Ito rin yung pinag-road testan natin sa Makoto pipe. Parinig ko lang sa inyo yung arangkada po niya nung takbo natin, arangkada hanggang sa low to mid RPM po niya, para marinig nyo rin kung gaano ka ganda yung tunog nitong pipe natin. So yun guys, nauwi na po tayo after ng biyahe po natin tsaka road test. So bigyan ko lang kayo ng conclusion about dito sa pub to pipe po natin, at ko-compare po natin siya
sa ating mga naunang pipe na nagamit, which is yung Mokoto tsaka yung 4-road na halos same lang naman. So dito sa pabta pipe natin guys, unahin ko na yung fuel consumption kasi sinukat na rin naman natin siya kanina. So yung total na binyahe po natin guys is ito, ayan o. Nireset ko yan nung nag-start tayong umalis gamit tong pabta pipe. 22 kilometers, malayo-layo na rin yan. Ayun o, para sila ng trip B. 36.6, so kanina nasa 40. Not bad na po para sa ating mga power pipe, lalo na magastos talaga sa gas kapag hindi na stock or mas malaki na po yung pinaka outlet ng ating mga exhaust. Not bad na po yung 36 na yun. Actually mas tipid pa nga tong pabta compared dito sa 4-road at Mokoto, which is nagre-range ng 33 to 35 dun sa throttle habit po natin ha. So mas tipid to guys, pero yun depende na sa throttle habit nyo tsaka kung maano kayo sa pagpihit ng silinyador. Pero yung throttle habit natin 36, kaya pang tumaas yan guys sa long ride. So not bad po, not bad para sa performance pipe. So yun din about sa performance niya sa kalsada. Doon sa 22 kilometers natin na binyahe, wala akong narinig na kahit isang backfire guys, yung parang pumutok siya after po nating nagmenor. Wala akong narinig. So wala rin siyang singaw, wala rin tayo naging problema dito. And dahil goods naman po yung pagkakalagay po natin ng gasket, pero yun, lalagyan po natin yan asap ng clamp para masecure po natin na walang singaw, kasi may chance din po na katagalan, syempre di natin masabi, baka malusaw, tumigas yung ating gasket pati doon sa ilalim. Pero yung doon sa ilalim, all goods naman, may naman tayo doon gasket doon sa pinaka intake po natin. Tapos dito guys, naging kulay ube siya. Kala ko itim, pero yun, ube lang yung kulay niyan. So itong ganitong kulay na lilinis pa yan gamit yung ano kasi tawag doon, yung Sunrox ba yun? Basta tough, yung tough. Nalilinis pa yan, madali lang linisin. Pero normal lang naman yan para sa mga typical na elbow. Kasi kung gusto natin ng hindi umitim, gamit tayo titanium. Pero yun, yung elbow niya, all goods, nakadaan sa taas, walang sayad guys, wala tayong sayad. All goods yung elbow niya guys, hindi kayo mong problema kahit anong ES pa yung gamitin nyo. Sa performance naman nito guys, kada piga natin, ramdam talaga natin yung buga ng ano niya, exhaust. Parang hindi siya sakal. Mararamdaman talaga natin na responsive yung throttle natin guys. Mas gusto ko yung nito, performance, compared dito sa 4-road at Mokoto. Real talk lang. Mas gusto ko yung performance nito. Mas gusto ko din yung tunog actually. Kasi siya, busy lang siya, consistent siya na busy. Walang part na humihina siya, walang part na malakas. Consistent lang yung busy. Tsaka mas busy siya, mas busy siya compared dito. Siguro dahil na rin sa design nito, bilugan siya kasi bilugan, consistent yung pagka-busy niya. At yun, hindi ko na siya tinry na may silencer kasi hindi nga nagkasya po yung ating mga biniling pang silencer natin. Nasaan na ba yun? Hindi nagkasya. So kung sakali man, baka bumili pa ako maliit. Ever gusto nyong mas mahina pa yung tunog, ayaw nyong Pero actually sa akin, sakto lang yung tunog niya. Hindi naman siya sobrang bulahaw, sakto lang yung tunog niya. Halos kasing lakas niya lang yung mga JBT, mga Kenochi. Halos kasing lakas niya lang guys. Tapos yung pinagkaiba lang nito, busy siya, busy. Halos parang 4-road Mokoto din. May pagka-busy, tsaka buo yung tunog niya. Dahil nga din, yun yung design niya. Maganda yung design ng canister po niya. Tsaka palagay ko yung loob, di naman to tinipid. Maganda yung pagkaka-fiber po niya sa loob. So Indo pipe, kasi expect naman talaga natin gawang Indo. Talagang naka-design para sa performance ng ating mga motor. Mga expert yung mga Indo eh. So yun, sulit siya para sa presyo niya guys. Mura siya pero hindi tinipid. Kaya naman may re-recommend ko to guys. Short term review pa lang to, pero may re-recommend ko na itong pabta pipe po natin. Hindi ako mapapaya kung bibili kayo nito guys at gagamitin nyo para sa inyong mga motor. So yun, itong binili natin, ulitin ko lang, Nova Blade 4 click. Tapos di ko lang alam kung kailan magre-restock ng para sa ibang motor, pero abang-abangan nyo na lang. Pero yung ibang mga ibang mga pipe nila, malaki ng elbow guys. Hindi ko may re-recommend yun kasi baka masira yung makina nyo. Tsaka baka need nyo magpa-remap. Ito kasi no hassle na, reset ECU lang.
all goods na tayo, ready to go na, parang halos plug and play lang. Performance wise, all goods guys. Nailalabas niya ng maayos yung usok or yung singaw ng ating mga engine. So responsive guys, talagang all goods to para sa akin. Actually ayan, i-maintain ko muna dyan, patatagalin ko muna siya dyan kasi mas gusto ko yung looks nito mas gusto ko yung looks. Hindi siya halatang mumurahin, lalo na kung di mo pa alam yung ganitong brand or wala kang idea about sa ganito, di ba? Parang isipin mo ano siya mamahalin dahil sa design, tsaka dahil stainless look siya, di ba? Soon gagawa pa po tayo ng update sa sunog ng spark plug niya, sa fuel consumption whatsoever para dito sa Pabta 5 po natin. So ilalagay ko muna siya dyan, hayaan ko muna siya dyan, patatagalin natin ng ilang buwan dahil bagay naman po siya kay Scarlett natin, di ba? Indong-indo yung datingan at di halatang mumurahin lang yung pipe natin. Pero yun, may ibubuga pa rin. Silent killer, kumbaga. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. Pabta 5 para sa ating mga motor. Bye-bye.